Good afternoon to each and everyone. Atong tapuson atong Obadiah. And this is number 3 of our Obadiah. The title of our message, mga ison, is Obadiah's Company. Obadiah's Company. Kita na tayo mga kapariha. Ng mga tao nga matawag na to nga murag kauban ta ba. So si Obadiah sa iyang pagkasiya, mura sa ni kita ba? Si Obadiah. Nga hinaot pa nga nibalik gikan sa pagpakasala nibalik og nangalagad sa Ginoo. Mao na picture ni Obadiah mga kaigsunan. So Obadiah, the man who got right with God. Siya ang tao nga nag-get right sa Ginoo. Wala siya nagpabilin sa iyahang pagpalayo sa Ginoo. Unya nagamit gyud siya. Nagamit siya. Though, kuan kay siya baka nang matawag na to murag simple ra kayo, pero dako kay impact. No, dako kay impact. So, other Bible characters got back to serving God after sinning, as recorded in Hebrews chapter 11. Mo na gitawag mga kaigsunan, the heroes of faith. Doon ay mga tao nga pariha ni Obadiah. So wala ni siya nag-inusara mga kaigsunan sa iyahang experience. So doon ay mga several people in the Bible nga nasuwat gyud sa Hebrews chapter 11, though di nimo makita si Obadiah diri sa Hebrews chapter 11, pero daghan man sad wa nasuwat diha, like Elijah. Grabe kumiyong kag pagtuo ni Elijah mga kaigsuonan. Elisha, no? Daghan wala nasuwat sa Hebrews chapter 11. Pero kani nga mga tawo nga akong i-mention karon nasuwat ni sa Hebrews chapter 11, unya dili sa ni sila perpekto. Sugdan nato mga kaigsuonan ni Noah nga nahubog. Si Noah nga naghubog-hubog. Who drunk, mga igsoon. No, nga nung naghubog-hubog man ni siya? Dili lalim iyang misyon, maghimog arka, mga kaigsunan sa Tumoy's Bukid. Nag-inom si Noah. And Abraham, who listened to his wife regarding Hagar. Wala kahuwat si Sarah. So, ngayon siya nga namantay maid. Pwede ba nga makaanak mo para sa ato ba? So, that was a wrong mistake. Do you agree that wrong mistake to? No? Sayop to, mga kaigsunan. Pero, naminaw siya sa iyang asawa, anang dapita. Sometimes, ang mga suggestions sa itong asawa, kinahanglan na nato iskrinon. Ayaw pasabot mga kaigsunan nga asawa, ayaw supaka, aron walay away. Kinahanglan sakto sad. No, wala man ni agree man si Kuan, ni agree si Abraham. Si Abraham ni agree siya. And Jacob, nakita na ito giunsa paggamit sa Ginoo si Jacob, ginganlan pa gani siya Israel. Si Jacob, but he was a thief. He was a thief. Again, gipromise na si Ginoo nga maadto niya panalangin, pero wa kahuwat mga igsoon, gikawat gid nila. No? Nangilad sila ni Isaac nga nagpa-isaw-isaw siya. So nisugot sad siya sa plano sa iyang inahan. Say kini mga inahan may maghatag kadaot sa ilang mga anak. And following with Sarah. Si Sarah nga gikataw-an niya ang Ginoo mga igsoon sa dihang nag-ingon ang angel na mga anak ka sa pangidaron mga igsoon sa 90 anyos. Di ka makatawa, anak.
Ha? Hino ka sa Ginoo nga mamabdos ka. 90 years old. Na kamo nga wa pa mo kaabot og 80, wa pa mo kaabot og 70, wa pa mo kaabot og 60, mo surrender na mo. Ayo sa wa pagi kabot 50 imong inahan, wa pagabot kuan mo mayo nagka nga wa na koy hope. Di na ko mulaom. Nahutdan sa paglaom. Si Joseph, mga kaigsunan, kay bautag yun sa paggamit si Ginoo si Joseph, who stayed in Egypt when he could have left. Pwede ta siya bubiya. Kay bawa naman ta, unsa ng Egypt. Egypt, ang lugar, mga igsoon, nga wala gay room ang pagtuo sa Ginoo. Kay si Pharaoh, mo'y nagpakaginoo sa Egypt. No? Unya, kay bawa naka, way kasiguruhan, kay sige lang gapero. Di ba naman na magawas ang Pharaoh pagsayop? Pero, abim na ako. Pero, so si Pharaoh, mao'y nagpakaginoo, siya mo'y gustong ilhon nga, mao'y Diyos sa ilang lugar. And Moses, mga kaigsunan, wow, Moses was a very successful leader. Daghan kayo mga miracles na gihimo ang Ginoo, pinaagi kang Moses. Pero siya ang gibuhat, he hit the rock twice. Kung sa Ginoo, hit the rock. Sa iya kalagot ningali ato, gikaduha niya. Katong ikaduha, sa kalagot na to. Pero nonetheless, niagas gyapon ang tubig, mga igsoon. Alright? So Moses was not perfect, and so is Gideon. We know Gideon. Gideon, who fearfully hid from the enemy. Medyo may pagkatalawan ni si Gideon, mga igsoon, pero naniguro lang po din siya siyang kinabuhi. No? Unya, kung si Gideon ato pangutanon unya, mino siya di magod ang wine press may akong gitaguan unya, nitago na sa kog apil. Okay. Kuhaon niya ang wine press. Pero nitago jud kag apil. Oh, lagi. Gideon. So nakuha na daw siya, nailanon siya nga talawan. Pero naa siya sa Hebrews chapter 11. And Samson, who was tied to the grindstone. Nga naman, nga nahigot siya sa grindstone nga, he was the strongest man in his time. Gano'n nagaid man siya. Kaya nagpalingla sa chicks. Wala, bisag unsa kakusgan ni Samson, napildi siyang Delilah. No, napildi ni Delilah. Ang kaning muscle, mapildi ni sa malumo nga tingog. Mo na diha, napildi si Samson, mga igsoon. Mo na kamo mga asawa, wagin mo kay baw, di mo kay baw sa pagpildi yung bana, inyo masinggitan hinoon. Imbis mo humok inyong bana, mugahi ino samot. Di na mo kapiog. Di ba? Simple na kay pagpildi sa inyong bana. Malumo nga tingog. Malumanay. Di ba? Ayaw sa kaig tingog imong bana kay wag. Muungot ng utok sa inyong bana. Oh, ang mga bana wag yun ni amen. Singgitin na ninyo. Huwag man ni amen. Kaya nyo bana nga di mo amen? Singgiti. Kaya naanan na. No? Pero sa pagkatinood lang, mga igsoon, allergic ang mga bana, singgitan o asawa. Di lang tingali na musukol kay napan na rason nga no, pero
Hindi ginaganahan ang banag singgitan og asawa. Bahala na di mo mo amen, basta maunay tinuod. Sunod, si Jephthah. Jephthah who offered his daughter as a sacrifice wrongly. So si Jephthah, mabilib kay ta mga kaigsunan siya commitment sa Ginoo. Diyan na to siya malili mga igsoon nga grabe yung commitment bisan ang iya ng anak mo'y i-offer. Kay kani si Jephthah, anak man ni siya harlot. Unya gi-expel siya ba sa ilang lugar. Gipapahawa siya sa ilang lugar. Kay dili siya angayan, mustay kay anak siya og harlot. So, mabaw kay graso, no? So, to make it short, ang ilang lugar, gi-attack sa Ammonites. So, karon gipangita nila si Jephthah, niya lang giingnan, Jephthah, balik na, tabangi mi diri. Di ko si Jephthah, katawanan kay mga igsoon. Inyo kung gipalaya sa kuan, karon gi-atake na mo sa Ammonites, niya, inyo na kung tawgon, patabangon ako ninyo, mo na diha. No? So, giingon ni Jephthah, kung pabalikon magko ninyo, himo akong leader. So, gihimo siyang leader. Hantod na himo siyang judge, mga igsoon. So, nakigsabot siya sa Ginoo. Sabot siya sa Ginoo nga, ihatag na ko ang kadaugan, Lord. O niya, bugti ana, ang pinakauna nga mugawas, inig-uli na ko, ang pinakaunang mugawas sa balay, akong i-offer nimo as a burnt sacrifice. So, nahuman ang gubat, daog sila. Pag uli niya mga kaigsunan, malipayon kayo ang iyang anak, nga gisugat ang iyang amahan. Nagkatakanta pa. Wag yun, nalipay ang amahan. Nga naman, siya man ang i-offer sa Ginoo, burnt offering. So, luoy kay ba? Pero, believe ta sa iyang commitment nga bisan nga iyang anak mo nigawas, gituman yun niya. Pero, wa man nag-ingon ang Ginoo nga ihatag na kong kadaugan basta i-offer ni mo imong anak. Di man pareha kang kuan ba kang Abraham. Nga ang Ginoo gyud nagabuot nga i-offer si Isaac. Pero ani higayon na manggod, di man gud ang Ginoo nangayo. Siya mo ni kuan. Unya wag siya nagunahunag kinsay mugawas. Basta iyang unahuna ba iro may mugawas ug una. Musugat niya. Nya nakatug may iyang iro. Or ang iyang asawa ba? Yes. Basta iyang gi-expect niya asawa mugawas, no? Ikaw mo ta. Pangutan na to ni Jephthah inigwan. So perting guula niya kay ang iyang anak nga batan-on pa. Nga babay. Unya, inumdumi ha, the only daughter, no son, the only child of Jephthah. Sakita na, no? But nevertheless, iya gituman iyang promise sa Ginoo. Di mga Kristohano na eh. Sige lang promise. Wag yun ituman, no? So, learn sa commitment. Pagtuman ni Jephthah, mga igsoon. Una, nasuwat siya sa Hebrews chapter 11. And David, who was an adulterer and a murderer. David. So, kanon isigutan na to, mga igsoon, si Obadiah. So, gamay naman kayo ang account nga makuha na to, kabahin ni Obadiah, mga kaigsunan. So, let's learn from the previous verses nga atong gi-studyhan. But atong tan-awon sa lahi nga perspective, mga kaigsunan. And number 1, he got up. He got up. So, sa iyang pagkalihis sa iyang kinabuhi nga magtutuo siya, pero tuwa siya nangalagad sa usa ka hari nga wicked. But nevertheless, ang iyang nabuhat, mga kaigsunan, was an extraordinary. In 1 Kings chapter 18, 3-4, it was Bible, and Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly
For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and feed them with bread and water. Sa way ko kahadlok mga kaigsunan, diha siya nakapabarug sa iya pagtuo sa Ginoo because iyang nabuhat nga natago niya ang 100 prophets. Dili to sayon nga pagkatrabaho niya mga igsoon. Amen? So nakapabarog siya sa iyang pagtuo mga kaigsunan bisan pa man tinuod nga sayop ang lugar nga iyahang nahimutangan. So dili pareha sa mga Kristohanon karon nga gipaundayunan na lang ang ilang pagkasayop. Na sila opportunity to do good, wala. Gipasagdan na nila mga kaigsuonan. Unya kung atong basihan ha sa panahon nila ni Obadiah, walay balang espiritu gipapuyo sa kinabuhi. Tanawag unsa kagahi ang mga Christians karon. Sa karon sa atong panahon, when you got saved, gitagaan ang mga Kristohanon og balang espiritu nga dili mubiya. Dili mubiya. Nga magpabilin hangtod sa kamatayon. Aron dadon ang kalag sa luwas ngadto sa trono sa Ginoo, ngadto sa gingharian sa Dios. Pero tan-awa ang mga Kristohanon pag mubackslide mga kaigsunan. Tuloy-tuloy. Mura maanad na lang. Basig dili luwas, no? Basta takaybaw ba? Nganong wa may kuan, wala may kanabitawng inner nga struggles. Nga sayop ni nga lugar. Alright? So, lahi ang mga Kristohanon karon. Di pare sa una, kung makita na to mga kaigsunan, nangitag itsog paagi nga sayop ning gibuhat ni Jezebel. Sayop ni siya. Unyag emphasize na sa Bible daan na he feared the Lord greatly. So, ang pagpamatuod ana, mo na gibuhat niya mga kaigsunan, gisecure niya ang 100 kabuk prophets, gitaguan niya, kung imong imaginon, giunsa man to niya pagtago, gitagsag-tagsag adto. So, sa gato siya balik, tago-tago, hupo-hupo, mga kaigsunan, hantod na kumpleto ang 100 or gidungan niya tag 50-50. So, imong imaginon, gidungan o gitagduha o gitaglima, lisod jud siya. Ang pagpalusot sa pagkaon. Inumdumiha, trabahante ra siya. Gobernador. Nasa power, pero kung imong naon, kung dito niya buhaton by himself, basig mulik. Ug isumbong siya sa hari, delikado. So wala man gi-emphasize gyud sa Bible kung giunsa niya pagpakaon, pero ato na lang imagine daan. Kung manugo siya, kay gobernador siya, isumbong niya siya. Hadlok ba ang mga tao kang Jezebel? So, lagmit, gisulog yun niyang trabaho. At least nakapabarog siya siyang pagtuo. Amen? Right? Let's go to number 2. After he got up, he got off. He got off. Nakakuha siya higayon mga igsoon, do dili siya nagbuot sa higayon, pero nakahigayon yun siya nga nagkalagyo sila sa hari. Nindot ka itong higayon. 1 Kings chapter 18, 6-7, the Bible says, so they divided the land between them to pass throughout it. Ahab went one way by himself and Obadiah went another way by himself. So nagkabuwag sila. Wala sila nagkuyog. Dako kayong tsansa nga magamit siya sa Ginoo. So kaning mga nagpalayo sa Ginoo, kung distansyahan lang yun nimo ang wrong place nimo, may tendency, mga kaigsuunan, na magamit pa ka. Muna kung napalayo na mo ba, palayo isa na inyo gamay kanang imo gipalayan, kanang rason nga nagpalayo kas Ginoo.
Try ko no magdistansya sa ka. For example, ang reason nga nung na-backslide ka imong trabaho, distansyahi ko no, bakasyonay ko no na imong trabaho. Unya, try ko no to be alone. And allow the Holy Spirit to talk to you. Kaya aning higayuna mga igsoon nga nagkabuwag sila in verse number 7, and as Obadiah was in the way, mga kaigsoonan, nindot kayo ang nahitabo. Behold, Elijah met him. Elijah met him. Wala ni mga igsoon nga sulagma nga nagkasugat sila. Kay kung wala pa sila nagbuwag sa hari, dili siya maadto ni Elijah. O mingon ta nga timing tingin na pastor kay timing magyud yung nagkabuwag sila. Walay timing sa Ginoo. Kaning timing magud, pwedeng mahitabo, pwedeng hindi. Amen. Now, Elijah, man of God siya, naaginay wisdom ang man of God. So, nabutang sa adtong higayuna si Obadiah sa right place to be away from the wicked king. Right place. And he knew him and fell on his face and said, Art thou that my Lord Elijah? Nakaila siya. Pasalamat ta mga igsoon nga bisan tuod nga naa siya sa hari nangalagad, pagkakita niya propeta kaila siya. Usa sa na nga nindot mga lesson to learn bitaw that if you fear God, if you serve God, dapat mailhan ka. Kaya naman bisag wa ka kabit-bit og Bible, mailhan ka tungod sa imuhang binarugan, tungod sa imuhang sinuloban sa sanina, tungod sa imong inistoryahan. Mailhan ka ba niya? Sila na imo ingon, Christian ka no? Kasagaran sa mga babae man kay nagsanina. Baptist ka na no? Basta sanina, baptist mag-iingon sa mga tao. Nya, ang mga baptist ron kay di man magsayal basta mulakaw. Wa na nakupti ang bandera sa sayal, mga igsoon. Pero pasalamat ta nga naagi mga babae uban nga nikip gihapon sa ilahang standard sa pagkakristohanon. Amen. So muna atong atong i-maintain mga igsoon ang image of a true believer. Amen. Ang mga lalaki pod, no? Mailhan ka oy. Lahi gani manulob ang Kristohanon. Lahi tanaw ng mga unbeliever. Pero usahay ang mga unbeliever mao may Kristohanon tanawon. Diba? Pagkakita ni Elijah kay ilagid siya. Pero dili pa definite, pero nakakuan siya, nakamayong siya mga kaigsunan kay ang iyang pangutana, Art thou that my Lord Elijah? Amo na, Kristohanon ka? Di ba? Nakasuway na mo, gipangutana mo. Nakasuway na mo, ako kadaghan, oy. Dapat mailan gyud naagyoy ko ang gyud naagyoy significant mga kaigsunan ang imong pagkakristohanon. No? Sa barog pa lang lahi na. Mo ni pagkakita niya ni Elijah, ni bow down gyud siya. Ikaw to si Elijah. So pasalamat ta mga kaigsunan nga usa ka higayon siyang kinabuhi. Nakaadto gyud siya right place. Na? So may nahimo right place to be away from the wicked king. Nagkabuwag sila. Diha nasipyat si Ahab. Kaya siya mo ito yung nagbuot nga. Magbuwag ta. Kaya para pag-rescue sa ilang mga kahiyupan ba? Dito ka, diriko.
Na dito na nasugat mga kaigsunan. So he got up, sa pagtabang niya sa mga prophets, and he got off, sa dihang naglagyo silang duha sa iyang hari. And number 3, he got back. He got back. Usahay, ni got up lagi. Ni get up ang Kristohanon. Unya, ni get off. Pero, ni go back man. Ni go back dito sa kalibutan. Wala man ni go back sa Ginoo. Na? Pero mga kaigsunan, si Obadiah, he got back. So, ato naman ang gisgutan ng ilang mga exchange of words. Nga gisugo na siya, nga ingna ang imong hari, nga naa na si Elijah. Dagan kay graso, no? Simple na kay mando. Pero, to make it short, ang ilang mga exchange of words, mga kaigsunan, in verse number 16, he got back. So, Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. Praise the Lord, mga igsoon. A very simple nga lakang sa pagbalik sa kabubuton sa Ginoo, dako kayog impact kay ang sunod nga nahitabo ani napildi ni Elijah ang mga prophets ni Ahab. Dako kay kadaugan, mga igsoon. Napatay ang tanang prophet na dakpan si King Ahab tungod lang atong pagtuman ni Obadiah. Sometimes gamay na to nga mabuhat para sa buluhaton sa Ginoo, wa nang takahibalo, mga kaigsuonan, nga sa dihang pagbalik na to, dako di ito nga kadaugan ang nagpaabot sa unahan. Na kung maminaw lang kita sa pulong sa Ginoo, maminaw lang kita sa man of God, mga igsoon, nga gi-challenge ka, na gibadlong ka, unya gi-challenge ka sa pagbalik. Kung maminaw lang yung ka, ug mubalik ka, wala ka kaybaw ang nagpaabot nga kadaugan sa unahan. Wala yung kaybaw. Si Obadiah, walang gid siya kaybaw sa kasimpol sa iyahang tahas nga ingnon ra si King Ahab. Nga na si Elijah. That simple. Ang resulta, diha nauwawan ang mga propeta ni Ahab. Kaya napaka-maayo-maayo man. Imagino na ang partida, mga kaigsuonan, duha ka altar sa propeta ni Ahab o kang Elijah. Ang kang Elijah, gibasa tanan. Gikanalan pag yun. Gibutangan pa yung tubig. Ug maoy na consume sa fire. Ang mga propeta, hala, nabuntagan, tuwad-tuwad, tamas ginhawag, ampo, para musiga, ilang altar, wag yun ni siga. Ang ilang mata ni siga. Wag yun. Pag-abot na, si Elijah na, mga igsoon. Nag-uwan og kayo. Padung dito sa altar. So dito, ang mga tao, ning tuo sa Ginoo, ingon din si Elijah, patay patyon tanang propeta, patay. With a sword. Gidakop si Ahab, mga igsoon, ug diha pa, after that, diha pa, giingnan si Ahab nga, magandam na, kay pauwanon na sa Ginoo. Dako kay kadaugan, oy. Pero nakiglalis usa si Obadiah, masalamat ta, nga nakabalik yun siya sa pagpagamit sa Ginoo. Mo na kung sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, medyo dugay-dugay nakawa nagamit sa Ginoo. Why don't you come back? Miyunay kawam ko nagpalayo, pastor, nagsimba. Di pa sabot nga nagsimba ka, lingkod ka diha, nagpagamit ka. Because when you come to church, that is to receive an instruction for God. After there is a church, mga kaigsuonan, tuwa na ka dito sa field, ikaw na, ug ang Ginoo mo'y kauban, unsa may gibuhat nimo sa pagsunod sa iyang pulong. Diha makita imo pagka-servant. Na ba kay gisunod sa gisulti sa Ginoo o ikaw ra gyapon nagbuot sa imong kinabuhi? Ang simple kayo, mga kaigsuonan, nga mubarog ang mga Kristohanon.
Gidawat nimo ang Ginoo pinagi sa pagtuo. Lingon ang Bible mga kaigsunan, dapat mabuhi pug ka pinagi sa pagtuo. Ug kana mo'y kasagaran mawa sa ato ang kinabuhi. Because we are trying to give ourselves, our life, pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Wala na natong isalig sa Ginoo atong kinabuhi. Kita na mismo ang naningkamot para mabuhi ta. Kita nagpataka og decide kung unsay gusto natong buhaton para mabuhi ta. Murag atong gi-small ang way sa Ginoo mga kaigsunan, because sa tanan nimong desisyon nga gihimo, wala gyud ka nagbase sa iyang pulong. Wala gyud. Wala ka nagbase sa peace nga pwede nimong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, tagay kog peace kung mauni imong gusto. Kay peace man gyud ang pinaka-safe nga pangayoon nato sa Ginoo. Dili opportunity, dili money, of course pinaka-dili gyud ang money gyud. Kay mao nay pinaka-strong, usa sa pinaka-strong nga weapon nga ilaron sa yawa ang iya sa Ginoo. Mao na gigamit, usa nga gigamit ni Satanas kang Christ. No? Nya bagag naong biya ning yawa. Hayluhon niya ang tag-iya. Ihatag ko ninimo ang tag-iya na. Kung muyukbo kanako niyang iyang giingnan ang tag-iya. Baga jud naong ning yawa. Mao na nga kung dili ka magbantay, magkumpiyansa ka sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan mo, baga po na imong naong. Magsige kag promise sa Ginoo sa mga butang nga iya sa Ginoo. Unya dili nimo buhaton. So it's time for you to get up. And it's time for you mga kaigsunan to get off kung asa ka nasipyat. And come back. Balik og ibutang diha og balik ang imong kinabuhi sa kamot sa Ginoo so that God can use you anytime. Mo na importante kay sa atong kinabuhi. Para makita dayon nimo ang resulta sa imong pagbalik mga igsoon. Kaya ako di ko muto nga ang Kristohanon pag magpagamit sa Ginoo walay result. Na ay result. Amen. Pero magmagahi ka o nya di ka mo kanang mo sunod. Tanama sa resulta pod. Na po'y resulta oy. No? Unsa may resulta? Bad result. Because tanan natong desisyon, walay desisyon nga walay resulta. Naagyan na. Amen? Naagyan na. So, unsa man nga result ang imong gusto. Kung gusto ka God, balik sa Ginoo. Pero kung gusto ka nga, di na ko kinahanglan na pastor, o sige, ayog balik. Ayog balik. Pero, collateral damage, nag-damage good. Nag-damage niya. Daghan na kay mga Kristohanon nga damage mga kaigsuonan. Sa ako nang giingon, wala gitukod sa Ginoo ang simbahan para magsigig riniperay sa mga Kristohanon nga nangaguba. Kay ang mando sa Ginoo sa simbahan, magbinairay mo, magtinabangay mo, kay ang inyong misyon, mangita og kalag nga nangawala. Mao na reason nga nung na-church. Mangita og kalag nga nangawala. Mao na gitudluan sa Ginoo ang simbahan sa discipleship. Kay ang tanan membro obligado nga magtudlo. Obligado nga magtudlo. You are not excused. You ought to teach, you ought to preach the gospel to the lost. Tanan, wala exempted yun. So every Christian needs to learn the gospel. Kinahanglan kay bawo jud ka unsa nang gospel, unsa ang pag-share ang gospel, unsa na siya, no? Dili kay kana bitong mag-agad ra ka kung kisay kay bawo, dapat kay bawo ka. Kay mao na nay atong trabaho, mao nay purpose, mao nay reason nganong naay church. Amen. Usay masayop naman nato gud kung naay church para naatay aligrita ba? Dili ni aligrihay. Ang atong gipangita, the joy in our hearts, mga igsoon. Tanawa kung mahimot ng disciple, unya mahimot ng discipler,
Bisag simple kay natong gathering, lipay na kay ta. Lipay na kay ta. Kaya nagbutang og joy sa atong kasing-kasing ang Ginoo. Nung sama na nga, nalingaw na kita, pero pagkaman, gikapoy ta, niya pagkasunod, wala ta kasimba, kay nasubra ag kapoy. Paita niya, gipasangin lang pa activity sa church. Wala ta. Di ta kahatag o himaya sa Ginoo mga kaigsunan. Kana lipayon ta mo, lingawon ta mo ayo, niya may maya ang Ginoo, dili oy. Ako may inyong himayaon, lingawan akong pastor oy. Oh. Dapat ang Ginoo mo'y malipay na to. Mo na mga young people na basig mo yun ba, induta sa laing simbahan oy, kay sige lang silag activity, sige lang silag duwa-duwa. Pamungagon. Di ba, makakita ka og kalipay mga igsoon nga dili mahatag ni bisan kinsa aning kalibutan. Mo na gitawag og joy. Joy. Dili siya ordinaryo nga kalipay. Kung dili kalipay siya nga bisan ikaw ra usa, bisan naglingkod ka, malipayon ka, gaan ang imong kasing-kasing. Gaan ang imong huna-huna, ang imong pinsada mga kaigsuonan. You can still work and move even though wala kay kauban. Because you are so confident that God is with you. Mao na ang kinabuhi sa mga Kristohanon nga nagpagamit sa Ginoo. Blessing, abundant mga kaigsuonan. Abundant. Sa ako nag-giingon, sa milabayng adlaw, you are worthy for a Rolex watch. Kinsa kay maka-Rolex una diri no? No? Kinsa kay maka-Rolex og una diri ba? Basta ayaw papalit og Rolex, ikaw gyud mo palit sa imong Rolex because it is your reward for yourself. Ikay na kay bawo nga awardee ka. Ako lang pasabot ba? Will you be an awardee? Blessed ka, mga igsoon, blessed ka. O saray pa maagi gyud, put yourself in the hand of the Lord. Walay mahal sa Ginoo. Amen. Walay butang nga mahal sa Ginoo para sa iyang mahal. Amen? Wala. Ikaw, mahal man nimo imong gagalingon? No, award yourself, sad. Award yourself, pagkanon na nimo Jollibee. Goal nako sa akong kagalingon nga i-award akong kagalingon inig ka mahimo naming senior dealer. Junior pa man meron. Junior dealer man meron. Pag mas senior dealer mi, awardan ako akong kagalingon og Rolex. Kaya di na lalim oy abdon. Dili lalim abdon na. So, kanus amang nimo tagaan imong kagalingon unsa may imuhang timetable. Imira ka, di ko ganag Rolex, pastor. Ako di ko ganag relo. As in. Hasulan ko, bugat kayo. Pero pagkasabot na ko, it is not just a watch. It is a crown of your victory. Bati man mag-corona, kumpleton, brad. Bati. Palitan ako galingon og corona. Bati kay tanawon. Mas may na lang relo kay magamit pa siya panagsa. No? Pero I don't want anybody to give me. I want me to give me. Award na ko sa kong kugalingon. Lipay siyones. Kaya mas mahal man ang lalaki nga relo kaysa babae. Lipayan niya eh. Pero sa inyo rin na ako giingon. Inig kami nanduha. Ugun say ako, ugun say imo, ako biya. It is the company that will give us. Ang company mo pahatagon gyud namo. Kay di man namo hilabtan ang income sa company. Nangumisyon raman mi. So kung wa mi halin, wa mi kwarta.
Pero ang company naay kuan, naay profit. Di man na mo hilabtan. Amo na isabot para mutubo ang kompanya. So kinahanglan mangomisyon gyud mi. Pareha ra ta ang kinabuhi. No, bisan kami tag-iya sa kompanya, di mi manghilabot sa kuan. Unya, kamo sad awardan sa bunamo, pinita awardee ka. Sakyanan imo gusto. Sige, sakyanan atong sabutan. Company say mohatag ana. So parehas rata actually mga kaigsunan. No, walay kuan ni, way pinig-pinig ni. Amen. So ang atong buhaton atong ibalik sa Ginoo ba? The reason why God is blessing us mga kaigsunan, atong ibalik ang rason. Let's put our life into the right place. Mangalagan lang kita sa Ginoo. Siya na'y bahala na to. Amen? Siya na'y bahala na to, mga kaigsunan, because it is God who knows the people na pwede kapalit na ng mga kalirwa. Kita wata kay baw eh. Kaya mga client na mo karon, ang Ginoo gyud gihatag ana. Ang Ginoo gyud gihatag ana. So kani tabangan nato mga igsoon kay this is the right place for us. Gihatag ni sa Ginoo. Hinaot pa nga dili ta kana bitaw magpalupig ni Obadiah. Balik ta. Ihatag na to sa Ginoo atong panahon. Alright? So Obadiah's company, gitawag sila mga kaigsunan nga mga nakasala, na biktima sa sala, pero they were able to manage by the grace of God to go back into the service of the Lord. Di gyud na layo sa atong kinabuhi mga igsoon. Nga pwede punta malayo. Ako ni agim ko backslide sa una. Kamo nakaagi na mo backslide? Naapa mo sa backsliding moment ron? Wala na? O naagya, pwede ba ya? Magsimba, backslider? Magsimba, backslider, oy. Basta po naman, backslide ba? Waka nagamit. Waka nagamit. Wrong place gihapon. Bisan tuod, musimba ka, wrong place gihapon. Diba? Oh. So, niagi ko, anak, mga igsoon, wag yun laming kinabuhi. Pero sa pagpangalagad na sa Ginoo, grabe, oy. Naay problema, pero naay provision. Mo na nakanindot. Amen? So, ato ning kopyahon, Obadiah's company. Unsay gibuhat niya? He got up. He got off and he got back. Nibalik siya. Nibarog siya. Nipalayo siya. Nibalik siya. Nipalayo siya sa dautan. Nakahigayon, mga kaigsunan si Elijah, nibalik siya. Naggamit siya, mga igsoon, nabalik siya. Pagkita nila ni Elijah. Amen. Praise the Lord. Amen. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for your message. Thank you for the life of Obadiah. And I pray, Lord, nga sa among kinabuhi, amo pod ma-apply, nga kamao ka, o ikaw lang ang nasayod gyud unsa may pagpanalangin. Pwede namo buhion ang among kaugalingon pinaagi sa among pagpaningkamot, pero dili gyud igo, Lord. Mas nindot gyud, mas malipayon gyud mi kung ikaw ang mag-provide sa among panginahanglan. So please bless your people with wisdom, nga ang among kinabuhi para gyud sa imong buluhaton. Ug dili na mo mapagamit ang among kaugalingon sa kaaway nga mao ang yawa na mapalayo mi sa imong buluhaton ug iya mi nga providean sa among panginahanglan. We don't need that. We need you to use us, O Lord, because we believe that it is you can really bless us and we could be a blessing to others. Thank you, Lord, for this opportunity to come to the altar. And please, Lord, bless your people nga manganhi sa altar honestly,
magpasalamat nimo, mangayo og tabang nga makabalik sa pagpangalagad. I don't know unsa ilang kinahanglan, Lord. Please give them courage to come para sa imong himaya, Lord. In Jesus' name.